Unsa imong emosyon di ato? Nalagot ko kay ganung bilat ka nilang padlak, iba nilang padlak ng sunod sila. Parang may pagsisisi na po sa kanyang statement dito, mga Lodi. Pero sa kabilang banda, meron po pala mas nakakagulat na katotohanan dito, mga Lodi, no? Akala po natin siya may-ari. Ito po, Regional Trial Court Decision at saka Supreme Court Decision. Ayun, alam nyo na, ang katotohanan doon po sa taong nag-oramentado at nanampal po ng pastor at mga matatanda. Yo, what's up mga Lods? It's Megan Peps TV. Kalaboso na po si Idol na nanampal o nanapak ng mga matatanda. Lalong-lalo na po ito kay Pastor Pareño, mga Lodi, Carlos Pareño, kung di ako nakakamali. Ito po yung kanyang totoong istorya pala. Malalaman nyo po dito kung ano po nangyari, okay? Meron na po kasi nag-post. Base po dun sa post po ng anak yata nung ito pong mga pinaghaharas nitong lalaking nakapula. Diyan daw po sa loob ng subdivision po ng lugar po ng Tagum City. Ito po mga Lodi, tingnan nyo pong mabuti si Idol. At ito po, iba na po yung damit niya dito. Nakakatawa pong isipin, no? Akala po natin siya po talaga ang may-ari niyang lupa na yan, mga Lodi. Pero meron pa po palang mas nakakagulat ang totoong istorya po nitong video na ito. Panoorin po muna natin to si Lodi. Nahihiya na po siya dito eh. Gamay lang gud katong. Ayaw niya na magpa-interview, mga Lodi. Pero nung umpisa, nung nananapak siya, nanununtok siya ng mga matatanda, ang tapang-tapang. Yung kahapon po, slight pa po akong bumanat dito kay Lodi. Pero ngayon, nung nalaman ko yung buong istorya, sheesh! Kakaiba po talaga ang utak niya. Okay, tuloy pa po natin. Ay sige. Tapos ni-occupy sila. Tapos pag-occupy nila na abtan nimo dito nga, unsa mo na abtan dito? I-occupy na nila ang property. Tapos, So, nadala ko sa akong emosyon. unsa imong emosyon di ato? Nalagot ko kay ganung bilat ka nilang padlak, iba nilang padlak ng sunod sila. Yan. Nadala lang daw po siya ng kanyang emosyon, mga Lodi. Kaya po siya nagalit. Kaya po, ayun ang nangyari. Sinira daw po yung padlock. Ayan, parang may pagsisisi na po sa kanyang statement dito, mga Lodi. So nakapadlock to yung balay. So pila na mo ka years nagkuan dito, nagpulo? 1994 pa. Tapos, Sila, 3 days lang sila dito ni Juan. I-occupy nila, 3 days. so na-shock ka dito pag adto nimo. Di, katulang. Ayun na magpa-istorbo ni Lodi. Yun lang daw po muna yung kanya maiiwan na statement. Pero sa kabilang banda, meron po pala mas nakakagulat na katotohanan dito, mga Lodi, no? Akala po natin siya may-ari. Ito po, parang nagsisisi na po si Idol nyo na matapang, na nanampal po ng mga pastor, nanuntok po ng babae, na matanda. Kawawa naman po, nakita nyo naman sa video kapon, di na po natin ipapakita, mga Lodi, Pero ito yung nakakagulat. Meron po kasi nag-comment sa akin sa YouTube channel ko po. Ito po, kaso daw po pala ng lupa, may papel daw po yung Suspect Regional Trial Court. Samantalang, ang galing naman po ng makasulatan dito po sa kanyang pinaghaharas, galing po ng Supreme Court. Yan po muna. Tapos, di umano, mga Lodi, itong lalaki po pala na nagtatapang-tapangan dyan po sa pagmamayari daw po kuno ng kanyang ama, pinaghirapan daw po ng kanyang ama, di umano, adopted lang daw po ng pamangkin ng may-ari. Adopted ng pamangkin ng may-ari. So, yung nag-adopt sa kanya, hindi pa po pala yung totoong may-ari. Pamangkin lang po kasi. Okay, so ito po mga Lodi, no? Happy Valentine's talaga sa'yo, Lodi, no? Salute ako sa yung tapang. Pinakita mo talaga kung gaano kakatapang kahapon. Pero ngayon, parang basang sisiyo ka na dyan. Good luck na lang sa'yo. Diyan ka mag-Valentine's Day. Ito po ang totoong nangyari. Puntahan po natin yung statement ng pamilya na sinaktan po nitong lalaking ito. Ito po. Galing po ito sa post po ni Buknoy Dumapit. Tatalgalugin ko na lang po mga idol kasi Bisaya po yung pagkakasabi dito. Marunong naman po tayo mag-Bisaya. I-translate ko lang po ito Tagalog para maintindihan nyo po. Sabi po ni Aurelio Gracias. Ito po yung totoong nangyari about daw po sa viral video na gidapatan o sinaktan ang isang matanda dahil daw po sa tres
trespassing issue. And po, good morning everyone. The Lord has been so good. His mercy never fails. Pagkatapos daw po nagpa-blatter, nakafile daw po ng complaint ang mga tao na ito at nagpa-medical legal na daw po ang kanyang mga magulang. Ang person daw po na napak ng tatay niya na si Pastor Carlos Pareño at sumuntok daw po sa asawa na si Pastor Vic Aurelio at sumuntok din po dun sa babae na si Florencia Pareño. Kanina lang daw pong alas 5 ng hapon, pinusasan daw po siya at nag-file daw po sila ng case laban po sa taong iyon. 5 kaso daw po ang i-file nila laban po doon sa lalaking nakapula. Justice will always prevail. Ito po mga lodi, dito po tayo mag-focus. Ang ilang proof kuno, ang ilang proof daw po na may-ari daw po siya kuno ng property ng lola daw po, dala-dala ng result from Regional Trial Court. Pero ang dala-dala daw po ng mother, mga lodi, ay ang resulta daw po sa Supreme Court Manila 3rd Division base po sa gusto mag-check ng pwede nyo raw po i-search sa Google ang resulta ng case Diosdado S. Manungas Petitioner versus Margarita A. Loreto and Florencia A. Pareño Respondents. Medyo klarong-klaro po talaga na may laban po yung mga sinaktan dito nung lalaking nakapula dahil nga po yung hawak-hawak na lang naman daw po pala region lang po ninyo trial court, habang naman po ang hawak na katibayan po ng mga nasaktan doon po sa subdivision na iyon o yung sa property na iyon galing po ng Supreme Court Manila 3rd Division. Wala po talaga siyang kalaban-laban dyan mga lodi. Supreme Court, yan po ang pinakahuli na pupuntahan ng inyong kaso mga lodi. Kung natalo ka man sa Regional Trial Court, pwede ka pa umakyat po sa Supreme Court, okay? Kapag umakyat na po ng Supreme Court yan mga idol at nagkaroon na po ng desisyon dyan, eto na po ang pinaka-finale dyan, okay? Kaya po mga lodi, reminders na po from Supreme Court na entry na of judge ng inyong i-search sa Google. Many times daw po nag-ask ang presence sa barangay nitong lalaking ito. Pero mga lodi, hindi daw po siya pumupunta para po pag-usapan ng problema nga po dito. Tapos, nung naglilinis daw po sila dyan, mga lodi, at take note na po, wala daw pong katao-tao dyan. Ang nandoon daw po ay administration, which is ang mother daw po na pinapalinisan daw po ang lugar while dumating daw po itong lalaking ito at yung kasama niya po nakaputi na sa tingin ko po siya po talaga yung nagsabi daw, pwede daw po niyang tsugihin yung mga nandun kasi trespassing daw po. Dapat kasama yun sa kaso, mga lodi ha. Sana makita po nila itong video na to. Gusto ko pong masama sa kaso, sana yung nakaputi, para madala din po yun dahil pabida-bida hindi naman pala kasali dito sa issue na to. Sa tingin ko kaibigan yun, ganyan-ganyan. Akala nila tama yung ginagawa nila, ginatungan niya yata yung kanyang kaibigan, ganyan-ganyan kasi nga daw po trespassing. Di naman po pala alam yung Regional Trial Court decision at saka Supreme Court decision. Ayun, alam nyo na ang katotohanan doon po sa taong nag-ormentado at nanampal po ng pastor at mga matatanda at na-trauma pa po yung mga kabataan na nakasaksi nitong pangahasik ng lalaking nakapula. Nung una, nakita po natin kung gaano po kaangas si Idol. Pero sa bandang huli po pala nito, titiklop din po siya dahil ayaw niya na po magpa-interview, ayaw niya na po magpakita ng muka. Nagbigay naman po siya ng kahit kakaunting statement lang po. Yun nga lang po, pinaglalaban niya pa rin po yung kanyang maling karapatan. Kaya po siguro, sa tingin ko, malaki-laki pong kaso ang kakaharapin nito ni Lodi na nanampal po ng pastor na matanda at yung mga, naku, dyan pa naman sa babae, mga Lodi, no, kapag nanakit ka ng babae, lalo na't matatanda, may mga bata pa, wala kang kalaban-laban yan, lalo na po gumilos po ang women's and children. Ay, nako po. Pag-isipan nyo po mabuti kung hanggang saan po yung inyong tapang. Mag-isip po kayong mabuti bago nyo po gawin yung mga gusto nyo pong gawin sa isang tao. So hanggang dito lang po mga idol. Sana po ay nagustuhan nyo po ang aking binahaging video sa inyo. Nalaman na po natin na tunay na istorya nitong trespassing issue nila pastor at saka nung mga matatanda. Ayan po ang katotohanan. Hindi naman daw po di umano anak ito ng may-ari, kundi adopted son daw po ito ng pamangkin ng may-ari, kung totoo man po yung kinomento mga lodi. Anak ng tinapay. Ganun talaga mga lodi, hasta-hasta pabida-bida. Yun pala, wala namang karapatan dapat yan pala sa lupa na yan. Anak ng tinapay, kala mo sa video, pinaghirapan daw ng tatay niya. Ganyan-ganyan. Kung talagang yun ang titingnan nyo, mga lodi, sisimpatya po talaga kayo sa taong ito. Pero nung nalaman po natin na buong istorya, kiss ka na sa amin, lodi. Magpaliwanag ka na lang sa husgado. Stay safe mga lodi and God bless you all.
Peace! Happy Valentine's mga idol!